Okay, so good afternoon mga sir. So meron tayong disassemble na MD receiver dito. So ito yung mga parts niya. So discuss natin isa-isa. So una is yung top rail. So yung top rail niya is 20 MOA inclined. So clip type yung barrel natin. And then Picatinny rail. So meron siyang 8 na hole para sa bolt. So 8 siya. Okay? So incline siya ng 20 MOA. So ang haba nito is, check natin kung more than ito 16 inch na to 16 inch. So ano to, mga 18 inches. So mula dito hanggang dito 18 inches. Okay. So next natin is yung receiver or working block. So yung working block natin is 6 inches. Total 6 inches siya. Ay, sorry. Yan. Okay. Sorry. Wait up ko muna. Yan. 5 point yan. 6 inches. So kaya yung papasok sa inyo na barrel dito is total ng 6 inches. So meron tayong sample na barrel dito. So 6 inches siya. So 6 inches. Okay. So discuss ko rin pala to. So kung mapapansin nyo, meron siyang mas malaking butas. So ang purpose niyan is para sa mga mahilig sa shroud and then sa sleeve ng barrel. So ang kasya dito is 25 mm OD. So pwede din tong gawing purpose ng barrel support kasi pag na-click mo siya dito, so mas stable siya. Okay. So ito yung working block natin. So may dalawa siyang plenum, dual plenum siya. So total ng plenum niya is 60.85 cc. Medyo malaki-laki siya. So ito, pwede itong maging release ng air. Pwede din itong lalagyan ng gauge dito. Pwede nyo pagpalitin itong dalawa. Pwede yung air gauge nandito. Pwede nandito. Okay. So next natin is yung bottom rail natin. So mamaya di-discuss ko yung bottom rail. Yung extended bottom rail dito. Mayroon pa kasi nilalagay dito extended bottom rail. So pero may ano na siya, may yung receiver natin may kasama ng bottom rail siya, Picatinny. So mga 3 inch ito. Okay. So next is swing. Yung swing natin is meron siyang airflow optional, so adjustable yung airflow niya. So ito. So meron itong 4 na butas, isang 30 caliber, isang 25 at 22 and then 177. So pero yung butas nito is pang 22, 5.52 ito. So kung gusto nyo mag 177 na butas dito, pwede kayong umorder ng isa pa nito. So additional ito. So 1.2 lang yung isa nito para sa option ng 177, 30 caliber or 25 caliber yung butas dito. So kaya namin to ginawang 4 na agad yung butas. Pwede din kasi yung iba mag-experiment. So yung tuning nila. Okay? So pero darating ito sa inyo na naka-offset sa 30 caliber. So yung transfer port niya 30 caliber agad pagdating sa inyo. Okay. So paano ba to
nilalagay. So, una, papasok mo lang ito dito. So, make sure na naka-offset siya ng 30 caliber. Yung pinakamalaking butas. Papasok mo lang siya dyan. And then, lock mo ng set screw. Ayan. So, dalawa yung set screw niya. Okay. So, meron pa siyang isang lock. Ito. Itong lock niya. So, pwede din itong maging opening para makita nyo yung butas. Halimbawa, gusto nyo mag-switch to 177. So, pipihitin nyo lang ito. So, hahanapin nyo yung pinakamaliit. So, tatansyahin nyo lang kung nasaan siya. Halimbawa ito, kung pang ilang butas siya, tatansyahin, iikot nyo lang. So, halimbawa ito, 30 caliber. So, hanapin ko siya kung saan siya. Yeah. Okay, so ang purpose naman nito is maging lock siya. Meron din itong o-ring dito para sa pag-prevent ng blowback or early so madali lang. Tapos, ito naman yung o-ring niya dito. Instead na copa, o-ring type ito. Okay. So, next natin is nard nut. So, ito yung nard nut natin. So, ito yung magiging lock ng swing. So, aside dito, meron pa siyang special washer. So, itong special washer nito is wala kang mabibili nito sa mga tindahan or mini hardware or bolt store. So kasi special cut ito, laser cut ang ginawa dito, stainless din ito. So ang purpose nito is parang maging smooth yung play ng swing. So kahit higpitan mo siya, so hindi siya maglalak doon. So magiging smooth pa rin siya. Halimbawa, nakalagay na ito doon sa receiver natin. So hahanapin mo lang yung lock niya para higpitan or luwagan. So, nandyan, iikot mo lang yung swing. Yun. Yun. Tapos, saka mo luluwagan or hihigpitan. So, yan ang purpose niya. Excuse me. So, next is bulb housing. So, ito yung bulb housing natin. So, may tatlo siyang o-ring. Yan. Okay. So, ang butas nito is okay, almost 8, 7.8. Okay, ito yung transfer port nya, and then same din dito sa butas dito. Yan. So next natin is bulb housing cap. So ito, bulb housing cap. So pwede din ito maging aside from cap, so pwede din siya maging adjustment ng bulb spring, kung gaano katigas, kalambot yung gusto nyong gawin, tuning. Okay. So ito yung bulb natin. So yan. So ito titanium ito. So bakit ginawang titanium? Kasi usually katagalan nabibilog ito. So nabibilog yan. So, kapag nabilog yan, minsan ang hirap tanggalin dito sa housing. Ang hirap siyang tanggalin dyan sa housing. So, kaya ang purpose niyan is para ma-prevent yung, mas matibay kasi ito eh. Kasi titanium siya. Okay? So, next is yung trigger mechanism natin. Okay. So, yung hammer natin is solid stainless. So, ang kapal niya is 16 mm. 16 mm siya. Okay? So, ito, 2-stage trigger mechanism ito. 2-stage.
So, meron siyang adjustment dito. Ito yung adjustment niya. Ayan. Pihitin nyo lang. Yung adjustment niya. So, para ma-access nyo to, kailangan nyo munang tanggalin yung trigger guard. So, may trigger guard kasi to. Kailangan nyo munang matanggal ito. So, meron lang itong isang bolt dito para tanggalin. Okay. So, ito naman yung trigger natin. So, naka modern day design din itong trigger natin. Okay. Next is meron tayo ditong wait, buffer tube. So, mamaya discuss ko yung sa buffer tube sa part 2 sa mga accessories. Okay, so dito na tayo sa trigger guard. So, yung trigger guard natin ito. So, madali lang siyang ikabit. So, kapag gagawa kayo ng mag-BBR kayo, pwede yung tanggalin. Then, pag magta-tactical, pwede nyo ulit siyang ilagay. Okay. So, next is yung spring housing natin. So, spring housing natin is so, ang spring natin, housing is 14 mm. Okay. And then, yung spring natin is, ang ID niya is 10 mm. Tapos, ang OD niya is 10 mm. So, ang ID niya is almost 6 mm ID. Okay. So, meron tayong tinatawag dito sa trigger na push rod. Ito. So, hindi ko na tinanggal. Meron siyang push rod dito. So, ito naman, tawag dito is slider pin. So, siya yung nakaano dun sa tooth rod. Nakalapat dun sa tooth rod para i-push yung tooth rod. Yan. So, okay. So, bakit ang purpose kasi nito is so, ganito kasi yan sa loob ng housing, spring housing. So, ang purpose kasi nito kaya siya pre-movement or ano siya, hindi siya nakapix kasi every time na magkakak tayo, puputok tayo, hindi ma-stress yung hammer. I mean yung spring kasi magre-reset siya, iikot lang ito eh. Gaya nung kung nakapix ito, so mas stress yung hammer natin. So kasi hindi siya movable eh. So hindi siya nakakagalaw ng mga ISO or umiikot or nagre-reset. Okay? So ito yun naman yung adjustment natin sa housing ay sa hammer spring. So, madali lang naman yan i-adjust. So, depende na lang sa tuning nyo. Okay. Okay. So, ganyan lang siya. Ito na yung trigger assembly natin. So, kalimutan ko pala ito. Ito is, ang purpose nito is para ma-access yung adjustment sa valve housing natin. So, ito, para ma-adjust ito. So, pwede mo siyang i-adjust yung hammer tension niya. Hammer valve. So, dito. Gagamit ka lang ng flat screw para ma-access siya. So, okay. So, assemble na natin.
So by the way, pag nagtatanggal kayo nito, so ng valve housing, so huwag kayo gagamit ng vice grip. So as much as possible, gumamit kayo ng bilog gaya nito para iikot siya. Wag po yung mga ganito na medyo may kanto, kasi pwede kasing ma-damage ito. Umangat siya, so pagpasok nyo ng swing, magagasgas yung ilalim. So make sure po na yung butas ng transfer port natin is nakatapat dito sa barrel. So ganun po dapat yan. Okay, so ito meron po siyang set screw lock. In case okay na kayo, so meron siyang set screw dito sa ilalim. So okay na siya. So next mong ilalagay is top rail. Ayan, okay. So, no worries po kayo, nakakalawangan yung internals and mga bolts ng MD receiver natin kasi mga stainless po yan. Kaya hindi po basta-basta kakalawangan yan. Kulang tayo ng isa, ano. Okay, so hanapin natin isa. Nawala. Okay. So bago nyo ilagay yung swing, lagyan nyo muna ng konting silicone oil ito para maging smooth yung play nya. Okay. Tapos lagayin nyo na yung washer and then yung nard nut. Pwede po siyang kamayin lang or pwede din pong gumamit kayo ng ayan. So para po ilak yung ano natin, yung yard nut, hanapin nyo po yung set screw nya. Yan. Then tsaka nyo po ilak siya. So huwag po masyadong higpitan at baka mabilog yung, kasi hindi naman po siya basta-basta gagalaw. Next is yung trigger po natin, trigger assembly. So yung trigger assembly po natin is ini-slide lang po siya, slide. So pagpasok nyo, slide nyo lang, and then kung tatanggalin nyo, slide down nyo lang. Okay, so tsaka nyo siya lagyan ng bolt. Madali lang pong ano natin, receiver natin. Hindi masyadong mga complicated na part. Okay, so next po is yung ano natin, trigger guard. So yan na po siya. So may part 2 po tayo para sa mga accessories ni MD. So sa next video po, nandun po yung mga accessories niya. Sige, thank you po.